Sa mundo na lubhang nawasak, sinusubukan ng grupo ng mga rebelde na talunin ng isang kumpanya na tinatawag na Wicked na nag-eeksperimento sa mga kabataan upang mahanap ang lunas para sa nakamamatay na virus. Nang lumitaw sa riles ang tren na may lulan ng mga kargamento ng Wicked at mga bilanggo, sinundan ito ng dalawang sasakyan ng mga rebelde. Sina George at Brenda ay nasa gilid habang sina Thomas at Vince ay nasa kabilang panig. Para guluhin sila, binaril ni Brenda ang mga driver ng tren na agad na tumawag para sa backup. Pagkatapos ay lumabas ang ilang gwardya upang magpaputok, kaya kinailangang magmaneho ni George habang bumabaril. Inilapit ni Vince ang kanyang sasakyan sa likod ng tren para mailagay ni Thomas ang kawit at tumalon. Nang subukan ni Vince na sundan siya, sumabog ang isang gulong at ang sasakyan ay nagsimulang mawala sa distansya, kaya't kinailangang tumalon ni Vince bago natanggal ang kawit at ang kotse ay bumagsak. Sa sandaling iyon, lumitaw ang sasakyang panghimpapawid ng Wicked at nagpaputok, kaya kinailangan magmaneho palayo ni na George at Brenda upang maiwasang mapatay. Nagsimulang tumakbo sina Thomas at Vince sa ibabaw ng tren at nakita ang isang grupo ng mga sundalo na sumusunod sa kanila. Tumalon pababa ang dalawa at nag-set up si Vince ng pampasabog habang binabaril ni Thomas ang mga gwardya. Nang sumabog ang dinamita, itinapon nito ang mga sundalo pabalik at nahiwalay ang huling ilang sasakyan mula sa natitirang bahagi ng tren. Samantala, hinahabol pa rin ng sasakyang panghimpapawid sina George at Brenda na pinahinto ang sasakyan upang magpanggap na sumusuko. Nang umalis ang mga sundalo sa sasakyang panghimpapawid upang arestuhin sila, nahulog sila sa bitag sa lupa at lumabas mula sa pagtatago ang grupo ng mga rebelde upang palibutan sila. Nahuli din ang piloto kaya ngayon ay maaaring nakawin ng mga rebelde ang sasakyang panghimpapawid. Bumalik sa tren, lumabas mula sa pagtatago ang mas maraming rebelde at nagsimulang magtrabaho sinut sa paghihiwalay ng tren mula sa pangunahing istruktura ng tren. Dumating ang mga sundalo ng Wicked habang nagpapaputok ng baril kaya't si Thomas at ang kanyang mga kaibigan ay kinailangang ituon ng isip sa pagbaril pabalik sa mga kaaway. Sa sandaling iyon, dumating ang sasakyang panghimpapawid at ibinaba ang isang kawit na ikinonekta nila sa tuktok ng tren. Ang grupo ay nagmamadaling umakyat dito at si Vince ay gumawa ng huling minutong pagtalon upang hindi maiwan. Ilang sandali pa ay ibinaba ng sasakyang panghimpapawid ang tren sa hideout ng rebelde at pinalaya ang lahat ng mga bilanggo, ngunit nalungkot si Thomas nang mapansin na wala sa kanila ang kanyang kaibigan na si Minho. Nagbigay ng talumpati si Vince para sa mga baguhan, ipinaliwanag na kailangan sila ng Wicked dahil immune sila sa virus at maaaring gawing lunas ang katas ng utak nila. Gayunpaman, hindi inaaprobahan ng mga rebelde ang pag-eeksperimento sa mga kabataan kaya inaayos nila ang malaking barko upang pumunta sa ligtas na isla. Tinanong ni Thomas ang nailigtas na batang lalaki kung may narinig siyang anumang mahalagang impormasyon habang siya ay bihag. Lumalabas na ang tren ay patungo sa isang lungsod, nakakaiba dahil wala nang dapat na anumang lungsod na natitira. Kinumpirma ni George na nakapunta siya doon ilang taon na ang nakararaan at tinatawag itong ang huling lungsod. Doon ang sentro ng operasyon ng Wicked, kaya imposible ang pag-atake. Gusto pa rin ni Thomas na pumunta at iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit tumanggi si Vince na ilagay ang mga rebelde sa gayong panganib. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang mga piloto sa radyo, kaya nagmamadaling pinatay ng mga rebelde ang kuryente at nagtago. Di nagtagal, nagsimulang maghanap sa lugar ang sasakyang panghimpapawid ng Wicked at wala silang nakita, ngunit napakalapit na nila sa hideout kaya kailangan nilang umalis kaagad. Nang gabing iyon habang natutulog ang lahat, sinubukan ni Thomas na lumabas para iligtas si Minho mag-isa. Gayunpaman, nakita siya ni Nanot at Frypan at ibinalita na sasama din sila. Samantala, nabigla si Minho nang magising siya sa kakahuyan kung saan siya tumira noong panahon ng eksperimento. Nakita niya ang ilang mga bata sa malayo ngunit hindi sila sumasagot nang sumigaw siya. Pagkatapos ay nakita niya ang isa pang batang lalaki na tumakbo at sinundan siya sa kubo para lamang lumitaw sa isang mahiwagang pasilyo. Bumukas ang pinto at lumabas ang halimaw na kilala bilang Griever kaya kinailangang tumakbo ni Minho. Ang lugar na ito ay isang maze at patuloy siyang nakakahanap ng mga daanan na may harang. Maririnig ang mga boses na pinag-uusapan ng kanyang pagganap at kung minsan ay nakakakita si Minho ng doktor na sumusuri sa kanya. Biglang napatigil ang kanyang katawan, ngunit itinulak niya ang kakaibang puwersa at ang katawan niya ay napunta sa kisame. Ikinulong siya ng Griever sa ilalim ng mga kuko nito at umungal sa kanya habang sumisigaw si Minho. Sa sandaling iyon ay ipinahayag na ang totoo ay nasa loob ng lab si Minho at dumadaan sa simulation na labag sa kanyang kalooban upang makuha ng mga siyentipiko ng Wicked ang kanyang dugo. Samantala, kailangang tumawid ang koponan ni Thomas sa napakadilim na lagusan.
Nakahanap sila ng mala-zombie na nilalang na kilala bilang Crank at huminto para makapag-isip kung paano ito iiwasan. Ngunit di nagtagal ay pinalibutan ng grupo ng mga Crank ang kotse at nagsimulang kumalampag sa mga pinto. Ang mga lalaki ay humarurot habang ang isang Crank ay tumalon sa harap na bintana upang simulan ng pagsuntok dito. Kaya nagmaneho si Frypan malapit sa isa pang sasakyan upang itulak ang Crank. Sa kasamaang palad, ito ay naging sanhi upang maaksidente at tumagilid ang kotse. Sa kabutihang palad ay nabasag ni Thomas ang isang bintana upang makalabas at nagawa ng kanyang mga kaibigan na buksan ang pinto. May Crank na humahabol sa kanila kaya nagmadali si Frypan para barilin ang nilalang. Mayroong isang pulutong ng mga Crank na paparating kaya ang mga lalaki ay nagsimulang tumakbo para lamang matuklasan na ang labasan ay nahaharangan din ng mga Crank. Bumaril si Frypan sa abot ng kanyang makakaya ngunit hindi nagtagal ay naubusan na siya ng mga bala. Sa sandaling iyon, isang kotse ang bumangga sa mga nilalang na nagpapakitang dumating sina George at Brenda upang iligtas sila. Habang binabaril ni Brenda ang ilang mga Crank, sumakay ang mga lalaki sa kotse at nagmaneho palayo si George kaya nagawa nilang makalabas sa tunnel ng ligtas. Nang makarating sila sa kalsada, nakita nila ang huling lungsod sa di kalayuan at napansin ni George na nagtayo ang Wicked ng napakalaking pader sa paligid nito. Samantala, ang pinuno ng Wicked na si Ava ay nakikipagpulong sa mga miyembro ng board dahil ang mga mamamayan ay nawawalan ng pag-asa para sa lunas. Idagdag pa ang bagong pader na nagpaparamdam sa kanila na may parating na panganib. Sinabi ni Ava sa kanila na kumukuha siya ng serum mula kay Minho at ang lunas ay gagawin sa lalong madaling panahon, ngunit ang mga miyembro ng board ay pagod na sa dahilan at nais na gamitin ang pera upang gumawa ng mga ligtas na lugar. Ang pag-uusap ay nag-ambala ni Teresa, ang babaeng nagtaksil kay Thomas at kumampi sa Wicked. Nagbigay siya ng talumpati tungkol sa pag-asa at sakripisyo na kumumbinsi sa mga miyembro ng board na patuloy na magbayad para sa mga eksperimento. Bumalik sa grupo ni Thomas, nakarating sila sa lugar ng mahihirap sa labas ng pader kung saan humihingi ng tulong ang mga nagpoprotesta mula sa lungsod. Walang kamalay-malay si Thomas na kumikinang ang tato sa kanyang leeg at ipinapadala ang kanyang lokasyon sa Wicked. Nagtago ang grupo sa gitna ng karamihan upang maabot ang pasukan ng lungsod kung saan ini-activate ng mga gwardya ang mga tore. Agad na tumakbo palayo ang mga tao dahil ang mga bala ay nagdudulot ng maraming pagsabog at pumatay ng daan-daang tao. Sinubukan ng koponan ni Thomas na bumalik sa kanilang sasakyan, ngunit pinalibutan sila ng mga lalaking nakamaskara na agad na humuli sa kanila at dinala sila sa mga van. Pagdating nila sa hideout ng mga misteryosong tao na ito, sinimulan ni George na bugbugin ang isang lalaking nakamaskara at hindi tumitigil hanggang sa makita niyang maayos si Brenda. Tinanggal ng isang lalaki ang kanyang maskara at inihayag na ito ay si Gali, ang taong sumubok na pigilan ng mga lalaki noon at pinaniniwala ang patay na. Hinarap siya ni Thomas para bugbugin siya, ngunit hinila siya pabalik ni Nut at kinumbinsi siyang makinig. Ipinaliwanag ni Gali na siya ay nasa panig na nila ngayon at sinabing maitatawid niya sila sa pader. Mayroon ding grupo ng mga rebelde dito na nagsisikap na mabawi ang lungsod mula sa Wicked. Ipinakilala sila ni Gali sa pinunong si Lawrence na ang mukha ay napinsala ng virus. Pinapanatili niya ang isang IV na may serum na laging nakakonekta sa kanyang braso upang maiwasan na maging isang Crank. Nag-alok si Lawrence kay Thomas ng paraan upang makalusot sa lungsod sa kondisyon na tutulungan niya siya bilang kapalit. Sumang-ayon si Thomas, kaya't sila ni Nut ay maglalakbay kasama si Gali sa pamamagitan ng mga imburnal habang ang iba ay dapat manatili bilang insurance. Bago sila umalis, napansin ni Nut na nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa gabi, sa wakas ay dumaan ang mga lalaki sa mga imburnal at nakarating sa loob ng lungsod. Napansin ni Gali na pinataas nila ang seguridad na nangangahulog ang alam ng Wicked na nasa paligid ang mga rebelde. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang lihim na lugar sa pader kung saan pinagmamasdan ng grupo ni Gali ang gusali ng Wicked sa loob ng maraming taon, ngunit hindi sila nakahanap ng daan papasok dahil may mga sundalo, scanner, at surveillance sa lahat ng dako. Ipinakita rin sa kanila ni Gali na si Teresa ay nagtatrabaho doon at naniniwalang siya ang kanilang pag-asa para makapasok. Bumalik ang tatlo sa hideout upang pag-usapan ang sitwasyon. Walang problema sa grupo na gamitin si Teresa pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa kanila, ngunit hindi gusto ni Thomas ang ideya. Nagalit si Nut at itinulak si Thomas sa dingding habang sinisisi niya ang pag-aalinlangan ni Thomas dahil sa pagmamahal niya kay Teresa. Nang mapagtanto ay natauhan siya, humingi siya ng tawad at lumabas ng kwarto. Sinundan siya ni Thomas at sa wakas ay inamin ni Nut na nahawaan siya bago kinumbinsi ang kanyang kaibigan na pumayag na gamitin si Teresa. Samantala, sa lab,
Tinurukan ni Teresa ang isang nahawaan na babae ng serum na gawa sa dugo ni Minho at agad siyang pinagaling. Si Teresa na nasa sabik ay pumunta kay Minho upang ibigay sa kanya ang malaking balita, ngunit hindi siya tumugon. Nang malapit nang umalis si Teresa ay inatake siya ni Minho at sinimulan siyang insultuhin dahil sa pagtataksil sa kanyang mga kaibigan, sinisisi siya sa ilang pagkamatay. Di nagtagal ay pumasok ang mga gwardya para pakalmahin siya, ngunit nagawa niyang magnakaw ng metal na hairpin bago nasupil. Ibinalik ng isa pang siyentipiko si Teresa sa lab, kung saan nalaman niyang nabigo ang serum at isa na ngayong marahas na crank ang babae. Nang gabing iyon ay namamasyal si Teresa nang mapansin niya si Thomas sa karamihan. Agad niya itong sinundan sa isang bakanteng eskinita kung saan tinanong siya ni Thomas kung pinagsisisihan niya ito. Inamin ni Teresa na minsan ay nagsisisi siya, ngunit gagawin pa rin niya ito muli. Pagkatapos ay sumulpot si Gali sa kanyang likuran upang makuha siya. Ilang sandali pa ay nasa isang lumang simbahan sila para sa interogasyon. Sinabi ni Teresa sa grupo na si Minho ay nasa sub-level 3 na may 28 pang bilanggo at ang tanging paraan upang makarating doon ay gamit ang isang autorisadong fingerprint. Naisip ni Gali na dapat nilang putulin ang kanyang daliri at patayin siya, ngunit pinigilan siya ni Thomas at pinilit si Teresa na tanggalin ang mga tracker ng Wicked na nasa leeg ng lahat ng lalaki. Habang nagtatrabaho si Teresa, napansin niya na si Brenda ay mukhang napakalusog para sa isang nahawaang tao at ipinagpalagay na binibigyan siya ni Thomas ng regular na injection ng kanyang immune blood. Gayunpaman, sinabi ni Thomas na ginawa niya ito isang beses lang ang nakalipas noong una nilang malaman ng tungkol dito. Iniisip ni Teresa na imposible iyon at dapat ay nag-transform na si Brenda, ngunit tumanggi si Thomas na pag-usapan ito. Bago siya dinala ni Gali, nagnakaw si Teresa ng isang piraso ng gasa na may dugo ni Thomas. Pagkatapos, ang mga lalaki ay nagbihis bilang mga sundalo ng Wicked at pumasok sa pasilidad kasama si Teresa, na ang presensya ay nagpapahintulot sa kanila na maiwasan ang pagdududa. Nang makarating sila sa hagdan, nagsimulang magtrabaho si Gali sa pag-install ng jamming device sa electrical box. Habang naghihintay sila ay nagsimulang umubo si Nut at napagtanto ni Teresa na siya ay nahawaan. Nang tapos na sa device, nagawa ng mga tauhan ni Lawrence na i-hack ang sistema ng seguridad ng lungsod. Pagkatapos ay nagmadali ang grupo sa sub-level 3 kung saan mabilis nilang itinumba ang lahat ng mga gwardya sa silid. Ngayon ay maaari na nilang palayain ang lahat ng mga bilanggo mula sa kanilang mga selda, ngunit napansin ni Thomas na nawawala si Minho. Tiningnan ni Teresa ang computer at natuklasang dinala si Minho sa lab sa kabilang panig ng gusali. Napakahina niya at maaaring patayin siya ng sesyon ng pag-aani na ito. Pinilit ni Nut at Thomas si Teresa na dalhin sila roon habang si Gali ay nanatili sa likod upang subukang buksan ang pinto na nagbabantay sa serum. Nang makapasok ang tatlo sa elevator, sinamahan sila ng kanang kamay ni Ava na si Jansen. Sa kabutihang palad, nakipag-usap lang siya kay Teresa na sinabi sa kanya na si Thomas ay nakita sa labas ng lungsod. Gayunpaman, pagkaalis ng tatlo sa elevator ay nagsimulang makipagtalo si Teresa sa mga lalaki at tinanggal ni Thomas ang kanyang maskara kasabay ng pagsunod sa kanila ni Jansen. Di nagtagal, mas maraming gwardya ang dumating at sinubukan ni Thomas na kunin si Teresa na bihag, ngunit bigla niyang itinulak ang dalawang lalaki sa loob ng pintong hindi tinatablan ng bala. Habang tumatakbo ang mga lalaki, sinabi ni Teresa kay Jansen na ginawa niya ito upang ikulong sila at ipinaalala sa kanya na kailangan niya sila ng buhay. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga alarma sa buong gusali habang tumatawag si Jansen para sa higit pang seguridad. Sa ibabang palapag, sa wakas ay nakuha ni Gali ang serum at nagsimulang gumalaw kasama ang lahat ng mga bata. Narating nila ang garahe kung saan nagnakaw si Brenda ng boss, ngunit napansin niyang hindi pa bumabalik sina Thomas at Nut. Hiniling ni Gali sa kanya na maghintay sa boss upang protektahan ang mga bata habang siya ay babalik para sa iba. Gayunpaman, di nagtagal ay dumating sa garahe ang isang grupo ng mga sundalo at walang pagpipilian si Brenda kundi umalis. Sa itaas na palapag, nakatagpo ni na Thomas at Nut si Ava, ngunit bago siya mabaril ni Thomas ay natagpuan sila ni Jansen at ng kanyang mga tauhan. Agad na tumakbo ang mga lalaki, binaril ang sinumang gwardya na humaharang sa kanilang daan habang hinahanap ang kanilang kaibigan. Sa lab, narinig ni Minho ang sigaw at ginamit ang hair clip para saksakin ang siyentipiko. Pagkatapos ay mabilis niyang pinatumba ang bantay at tinurukan ng isa pang siyentipiko ng pampakalma. Sa pasilyo, patuloy na nakikipaglaban sina Nut at Thomas sa mga sundalo ngunit halos wala na silang mga bala. Naghagis ng granada si Nut para mapabagsak ang natitirang mga gwardya, gayunpaman, may isa pang lalaki na humarang sa kanilang paglabas.
Ang lalaki ay biglang sinalakay ni Minho na naghagis sa kanya sa bintana at sa wakas ay muling nakasama ang kanyang mga kaibigan. Mas maraming sundalo ang parating kaya ang tatlong lalaki ay nagsimulang tumakbo muli. Hinaharangan ni Jansen at ng kanyang mga tauhan ang isa pang pasilyo kaya nagtago ang tatlo sa isang silid na may napakakapal na metal na pinto. Nagdala ang mga gwardya ng lagare upang simulan ang pagputol ng pinto, kaya ang mga kabataan ay walang pagpipilian kundi basagin ang bintana at tumalon sa pool sa ibaba. Naging maayos ang pagtalon at ligtas silang nakarating, ngunit nang makalabas sila sa pool ay mas maraming sundalo ang nakapaligid sa kanila. Biglang binaril ng isa sa mga lalaki ang kanyang mga kasamahang sundalo bago hinubad ang kanyang maskara na inihayag na ito ay si Gali. Sa kalye, ginagawa ni Brenda ang kanyang makakaya upang imaneho ang bus ng mabilis hanggat maaari habang itinutulak ang isa sa mga sasakyan ng Wicked na sumusunod sa kanya. Nagawa niyang maibangga ito sa signpost, ngunit marami pa ring sasakyan ang sumusunod sa kanya. Sa kalaunan, lumiko siya sa isang sulok at nakita niyang ang buong kalye ay hinaharangan ng mga kaaway. Bumaba si Brenda sa bus at nagpaputok ng flare na nakita ni Frypan na kanina pa naghihintay sa loob ng crane. Ibinaba niya ang crane hook sa gitna ng kalye at ikinonekta ito ni Brenda sa bus bago nagmamadaling bumalik. Pagkatapos ay ginamit ni Frypan ang crane para buhatin ang bus na tumama sa ilang gusali bago ito itinulak palabas ng pader. Ang bigat ay naging dahilan upang magsimulang masira ang bumper ng bus, kaya pinahaba ni Frypan ang kadena upang gawing mas maikli ang pagkahulog. Ang bus ay bumagsak sa lupa na nakatayo at muling bumagsak sa loob ng ilang segundo, ngunit mabuti na lamang at walang nasaktan. Samantala, ginamit ni Teresa ang ninakaw na gasa upang pag-aralan ang dugo ni Thomas sa lab at natuklasan na ang kanyang dugo ay nagdadala ng tunay na lunas. Hindi lamang nito pinipigilan ang virus, pinapatay din ito. Ipinakita niya ito kay Ava at sinabi sa kanya na kailangan nilang hanapin si Thomas. Dinala ni Brenda at Frypan ng lahat ng bata sa hideout para lang makitang walang laman. Lumilitaw na lumabas si Lawrence upang tipunin ang lahat ng mga tao sa labas na inihayag na ngayong gabi ay babawiin nila ang lungsod. Habang nasa unahan si Lawrence sakay ng truck na puno ng mga pampasabog, nagsimulang tumakbo ang mga tao patungo sa pasukan ng lungsod. Sinubukan ng pangkat ng seguridad na i-activate ang mga tore, ngunit hindi ito gumagana dahil nahak ng mga rebelde ang lahat ng kanilang mga sistema. Ang mga gwardya sa pader ay mano-manong nagpaputok ngunit hindi ito sapat para pigilan si Lawrence na ibinangga ang kanyang sasakyan sa pasukan. Isang napakalaking pagsabog ang nangyari na lumikha ng malaking butas sa pader na nagpapahintulot sa mga tao na pumasok sa lungsod. Ang koponan ni Thomas ay patuloy na pumupuslit sa paligid habang tinutulungan si Nut na gumalaw dahil lumalala ang kanyang karamdaman. Nagtago sila nang makita nilang naglalakad ang mga pulis sa mga lansangan upang labanan ang mga sumasalakay, ngunit umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa bawat sulok kaya kailangan nilang makaalis ng mabilis. Sunod, nagtago sila sa loob ng isang gusali at tinawagan ni Thomas si Brenda upang sabihin sa kanya na umalis nang wala sila, ngunit tumanggi si Brenda. Sa sandaling iyon ay nagpakita si George sakay ng ninakaw na sasakyang panghimpapawid kasama si Vince upang iligtas ang lahat ng mga bata at hiniling ni Brenda sa kanila na iligtas din si Thomas. Nakita rin ng mga lalaki ang sasakyang panghimpapawid at nagsimulang maglakad patungo sa lugar kung saan sila dapat magkita. Gayunpaman, halos hindi na makagalaw si Nut, kaya sinabihan ni Thomas sina Minho at Gali na umalis dala ang serum habang siya ay nanatili sa kanyang kaibigan. Binigyan ni Nut si Thomas ng kwintas at hiniling sa kanya na iwanan siya, ngunit tumanggi si Thomas at sinimulan siyang buhatin. Nang tuluyang mahimatay si Nut, nagsalita si Teresa sa speaker at naririnig ng buong lungsod. Ipinaliwanag niya na ang dugo ni Thomas ay tunay na nakapagpapagaling ng mga nahawa ang tao at maililigtas nila si Nut, kaya hiniling niya sa kanya na bumalik. Kasabay nito, nakarating sina Minho at Gali sa sasakyang panghimpapawid. Habang iniisip ni Thomas kung ano ang gagawin, nagising si Nut bilang isang crank at inatake si Thomas. Ang mga lalaki ay nagsimulang mag-away at gumulong sa lupa habang si Nut ay humihiling sa kanyang kaibigan na tapusin ang kanyang buhay. Tumanggi si Thomas na patayin siya at patuloy na nakikipaglaban sa kanya, umaasa na magkaroon ng oras. Humingi ng paumanhin si Nut at kinuha ang kanyang baril para gawin ito sa kanyang sarili, ngunit agad itong inalis ni Thomas sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nawala na ang mga huling bakas ng katinoan ni Nut at kumuha ng kutsilyo upang subukang saksakin si Thomas, ngunit nagawa lang niyang saktan siya ng kaunti bago siya sinipa ni Thomas. Nang muling umatake si Nut, naglaban ang mga lalaki at walang pagpipilian si Thomas kundi itulak ang kutsilyo laban kay Nut na ikinamatay niya.
Habang si Thomas ay umiiyak para sa kanyang kaibigan, ang iba ay dumating na may dalang serum, ngunit huli na. Sa halip na umalis kasama ang koponan, si Thomas na galit ay bumalik sa gusali ng Wicked at hinanap si Ava, na nagsabi sa kanya na maililigtas niya silang lahat. Ibinaba ni Thomas ang kanyang baril at nagboluntaryo na gamitin ang kanyang katawan para gumawa ng lunas pagkatapos ipangako ni Ava na hahayaan niya ang ibang mga bata. Sa sandaling iyon, pinatay ni Johnson si Ava gamit ang baril at pagkatapos ay pinatulog si Thomas. Ilang sandali pa ay nagising si Thomas na nakatali sa stretcher sa isang lab kung saan kumukuha si Teresa ng sample ng kanyang dugo para gawing serum. Ipinaliwanag ni Johnson na ang lunas ay ibibigay lamang sa mga piling tao bago inihayag na siya ay nahawaan. Nang tuturukan na niya ang kanyang sarili ng bagong serum, binasag ni Teresa ang isang bote sa kanyang ulo para patumbahin siya. Pagkatapos ay pinalaya niya si Thomas para lamang sunggaban siya ni Johnson at itapon sa buong silid. Sinimulan niya itong labanan para sa serum, hinampas pa ang kanyang ulo sa mesa. Sinalakay ni Thomas si Johnson sa bintana at nagsimula silang mag-away sa pasilyo. Muntik na siyang madaig ni Johnson ngunit tumanggi si Thomas na sumuko at nagpatuloy sila. Sa kalaunan, naglabas ng baril si Johnson at nagbanta na babarilin ng parehong mga kabataan ngunit sa sandaling iyon ay sinalakay ng mga rebelde ang gusali gamit ang mga rocket, pinatumba si Johnson at pinayagan ang dalawa na tumakbo. Nagtago sila sa lab na naglalaman ng ilang crank sa isang selda at nagimbal si Teresa nang matuklasan na si Thomas ay malubhang nasugatan sa pagsabog. Hinahanap sila ni Johnson kaya ginambala siya ni Teresa habang si Thomas ay naghagis ng isang bagay sa pintuan ng selda at nabasag ito. Nakalaya ang mga crank at sinimulang kainin si Johnson na nagpapahintulot sa mga kabataan na tumakas. Tinulungan ni Teresa si Thomas na maglakad at nakarating sila sa bubong kung saan natuklasan nilang unti-unting nasusunog ang gusali. Sa pag-iisip na mamamatay na sila, humingi ng paumanhin si Teresa para sa lahat at nagbahagi sila ng halik. Pagkatapos ay dumating ang mga rebelde sakay ng eroplano ngunit hindi sila makalapit dahil sa apoy. Habang gumuguho ang kalapit na gusali at patuloy na nanginginig ang sasakyang panghimpapawid, itinapon ni Teresa si Thomas sa koponan na nasalo siya sa tamang oras. Hindi siya sinundan ni Teresa at namatay nang gumuho ang gusali sa ilalim niya. Umiiyak si Thomas bago siya nawalan ng malay. Maya-maya, ginamit ng lahat ng nakaligtas ang inayos na barko para makarating sa ligtas na isla kung saan nagsimula silang magtayo ng bagong tahanan. Gumaling si Thomas mula sa kanyang pinsala at tiningnan ang kwintas ni Nut kung saan natuklasan niya ang isang liham na nagpapasalamat sa kanya para sa lahat at humihiling sa kanya na alagaan ang lahat. Sa bagong tahanan na ito, iniukit ng mga nakaligtas ang mga pangalan ng mga namatay na manlalaban sa isang malaking bato tulad ng dati nilang ginagawa noong eksperimento sa maze. Matapos idagdag ang pangalan ni Teresa, tumingin si Thomas sa dalampasigan habang inihayag na mayroon siyang sample ng serum. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.